16 na time deposit pa raw ng pamilya ni Janet Lim Napoles na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ang hindi pa sakop ng ipinatupad na freeze order ng korte ayon kay Atty. Levito Baligod. Pati bank accounts nga raw ng kanilang mga kasambahay at driver dinepositohan din ni Napoles ng milyones. Samantala, inilabas din ni Baligod ang isang audio recording para patunayan na hindi niya tinangkang kikilan si Napoles. May report si Susan Enriquez. Kahit marami ng ari-arian, bank account at insurance policy ng pamilya Napoles at kanilang mga empleyado ang naka-freeze at di na pinagagalaw ng korte, meron pa raw silang ibang bank account na dapat mahanap. Sabi ni Atty. Levito Baligod, dating abogado ng whistleblower na si Ben Harluy, meron daw silang 16 na time deposit account sa Air Material Wing Savings and Loan Association Incorporated o AMSLI, isang savings and loan cooperative para sa mga active at retired AFP officials, enlisted personnel at employees. Ang asawa ni Napoles na si Jimmy ay isang retiradong major. Nasaan na yung pera na yan? Yun din ang hindi ko alam kung bakit yung na-freeze lamang ng AMLAC is only so much. Parang 200, wala pa yatang 200 million eh. Ang pinakitang dokumento ni Baligod ay galing daw mismo kay Luy na taga-record at taga-balanse ng business book ni Napoles. Mula October 2009 hanggang April 2011, may 443 million pesos na time deposit daw si Napoles. Di pa kasama rito ang kinita mula sa 13% interest rate kada taon noong October 22, 2009. 100 million pesos ang pumasok sa 4 na account. 25 million pesos sa account ni Vanessa Eman na yaya ng anak niyang si Jean. 25 million pesos sa account ng asawang si Jimmy at 25 million pesos sa account ng kapatid na si William Lim. 25 million pesos sa account na nakapangalan kay Ben Harluy. Ang mga transaksyong ito ay nakita ng GMA News na nakatala rin sa Benhar file na isinumiti na sa NBI at Senado. Noong June 23, 2010 naman, 200 billion pesos ang diniposito. 100 million pesos sa account ng kaibigan ni Napoles na si Maria Winnie Villanueva na manager dati ng Metrobank Magdalena Branch at 100 million pesos sa account ng Napoles family driver na si John Raymond De Asis. Makikita rin sa Benhar file ang dalawang transaksyong ito. May pinasok din 25 million pesos sa account ng nanay ni Benhar noong April 15, 2011. 25 million pesos naman sa account ng kaibigan na ginawang incorporator sa isang NGO na si Rosita Co noong July 2, 2010. 30 million pesos para sa anak ni Agrarian Reform Director Teresita Panlilio na si Karen Panlilio. May tig 10 million pesos na idiniposito rin sa account ng mga anak na si Jo Christine at James Christopher noong April 2011. At nung araw ding ito, 5 million pesos ang pinasok sa account mismo ni Napoles, bukod sa 25 million pesos na pinasok sa account niya noong January 2011. Yung mga rini-refer ng NBI sa AMLAC, ang alam ko, tinatrabaho na yun. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuna ng pahayag ang AMSLI ukol dito. Hindi pa makumpirma sa ngayon kung na-withdraw na o hindi pa ang laman ng 16 na account na ito. Inilabas din ni Baligod ang isang audio recording para patunayang hindi totoong tinangkanyang kikilan si Napoles kapalit ng pag-urong sa kasong serious illegal detention na isinampa ni Ben Harluy. Sa isang recording, magkausap si Baligod at ang abogado ni Napoles na si Atty. Freddy Villamor. Anong balita? Anong tingin mo? Maayos pa natin? Ikaw naman, sinasabihan mo si Beda kagabi naman. Pahawa ka naman kay Jenny. Hindi, alam mo, kaibigan ko rin kasi yung tao. Magkakilala rin naman ako nun. Anong sabi ni Ben, ha? Kompleto na yung statement sila. Sabi pa ni Baligod, siya ang inalok ng pera ng kampo ni Napoles. Sinabi ko pa dyan na I was slighted when your lawyer offered me money. At ang sabi pa niya, sinong abogado? Sinong abogado? Si Atty. Villamor, sabi ko. Magkatong in-offer niya? Sabi ko, 5 million. Nagmura pa nga siya, Freddy yan, 50 million yun eh. Sa gitna ng usapin sa pork barrel scam, hinimok ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle ang mga Pilipino na magnilay-nilay sa kultura ng katiwalian sa bansa. All of us should engage in soul searching. Where is the Filipino culture going? No? Where are our weak points? Where are our how do we purify our culture? Susan Enriquez, GMA News.